Alright guys, this is News Listener by Angelo. Salamat po sa mga manonood at if hindi ka pa nakapag-subscribe, please hit the subscribe button. Salamat po. Okay, mukhang malalagot ata to si Senator Cheese Escudero at baka sabihin niya na demolition job ito ah. Okay, so pag-usapan naman natin yung recently na balita. Kung natatandaan nyo, si Cheese Escudero ay nakatanggap ng 30 million pesos na donasyon galing sa may-ari na isa sa mga major contractors ng gobyerno. At ito ay related sa flood control project. Okay? So guys, anong sabi ng batas? Sabi ng batas, bawal ho yung mga government contractors ng mga kumpanya ng mga na may kontrata sa gobyerno na magdonar o mag-donate sa mga magkakandidatong politiko. O, di ba? Na anong nangyari kay Cheese Escudero? O, nakatanggap siya ng 30 million. Imagine niyo, 30 million. Tapos hindi pala to nakita ng mga tao. O, di ba? Actually, meron pang mga tao, I think meron pang mga politiko na nakakuha ng mga donations sa contractors eh. Okay? But dito, for now, let's talk about him. Let's go down from GMA News at tignan natin tong video from GMA. At ito ay exactly na sinabi ng Commission Chairman ng COMELEC. Okay? So let's watch the video, guys. And then later on, papakita ko sa inyo information galing about sa batas, okay? Sa Omnibus Election Code. Okay, so let's watch this. Nakahalinhin o kapalit po nila. Chairman, habol ko lang po ito sa Omnibus Election Code. Bawal ba tumanggap ng political contribution sa contractor ang mga tumatakbo sa eleksyon? Yan po ay nakalagay sa Section 95, letter C ng Omnibus Election Code. Mas maganda pong sabihin na sila ay bawal mag-contribute sa isang kandidato, yung pong mga contractors. Any amount. Hindi nakalagay kung ilang milyon ang kailangan mo. Bawal talaga. Ng pamahalaan at kahit na anong political subdivision o kung sino man yung merong kontrata sa pamahalaan, lalo na po kung ito ay public work. Anong parusa dito, Chairman? Okay, anyway, so yun. So sabi ni Chairman George na bawal yung mga kontraktor na konektado sa gobyerno na mag-donate sa mga politiko. Okay, so ipapakita ko sa inyo, share ko sa inyo guys, yung another tab. Ito. Okay, galing to sa Supreme Court e-library. Okay, Omnibus Election Code of the Philippines. Okay, palakihin natin siya. Yan. Okay. So sabi ni ni Chairman George, 95, Section 95. Sabi dito, 96, wait. 95, yan. So sabi dito, prohibited contribution, no contribution for purposes of partisan political activity shall be made directly or indirectly of the following. Tapos, dito nakalagay yung nangyari kay Cheese Escudero, natural or juridical person who holds contract or subcontracts to supply the government or any of its divisions, subdivisions, or instrumentalities with goods and services to perform construction and other works. So, mandaling salita, yung mga construction companies, bawal ho mag-donate sa mga politiko. Okay? At bawal na bawal yan. So, anong parusa? Pakita ko sa inyo sa another tab sa Gemini. Tinignan ko dito. Okay, sandali lang. Yan. Okay, palakayin natin. Okay. So, yun ang nangyayari kay Cheese, diba? So, so a public interest lawyer raised a possible violation of Omnibus Election Code kay Cheese Escudero. So, nakatanggap siya ng 30 million, di ba? Sa 2022 campaign.
kung saan nanalo siya bilang isang senador. Now, sinabi ko, can you tell me what Omnibus Collection Code did he violate? Yun na yun. Yung Section 95, which prohibiting campaign funds. Okay, alam naman natin na nakatanggap siya ng 30 million. Okay? Now, anong mangyayari kung napatunayan? So, what happens if an elected official violated Omnibus Election Code? Ang sabi dito, in the Philippines, violating Omnibus Election Code can lead to severe penalties, including possible removal from the office. So, matatanggal ka. Okay? At palakihin natin, medyo palakihin pa natin. Sabi dito, it can be criminal penalties. Any person found guilty can face imprisonment not less than 1 year, but not more than 6 years. Okay? So that, hindi not less than 1 year, but not more than. Hindi daw more than 6 years. Madidisqualify siya sa public office. Okay? So, kung napatunayan talaga at guilty siya, okay, mahahatulan siya ng disqualification and deprivation of suffrage. In addition of disqualified, a person found guilty also striped the right to vote. Hindi ka makakapagboto. At tapos, fines. Political parties found guilty on election offense can sentence to pay a substantial fine. Okay. So sabi dito, the procedural, ang nakakaano lang dito, kung sa Senado to, ang mangyayari, dapat merong magpa-file ang case, pero didiretso siya dapat sa Senado to their electoral tribunal. Because meron isa sa House at saka sa Senate, may ano sila, may electoral tribunals at yung mag-handle ng kaso. Okay, alam naman natin, mga senador din, di ba? O yun. So guys, mukhang lagot to si Cheese. Di ba? Yan. Kung magiging isa kang politiko, dapat tignan nyo kung ano yung ginagawa nila. Parang ano lang yung parang pa-secret lang yung mga politiko natin. At mukhang pag hindi to pinatulan, walang mangyayari. Magiging baliwala lang yung Omnibus Election Code, 'di ba? O sana mayroong mag-file, okay? At kung ano man ang kinahahantungan, sana maging patas din, 'di ba? So mukhang lagot dito si Jesus Cudero. Okay, klarong-klaro yung pagpa-violate ng election code. Okay, so guys, if you have any comments and suggestion, please, yes, you can comment down and I'll see you in the next video. Salamat po sa pakikinig.